Marami po mga kalalakihan no, na nami-misinterpret po sa word na relationship at sa konsepto po nito. No? At probably wala pa po na nagbunyag nito. Kahit saan mang dating gurus at red pill channel na hanapin po ninyo. Bakit po? It's just hindi po nila naiintindihan ang konsepto sa likod ng sinasabi daw nila kuno, dating, relationship at marriage. Isang magandang araw na naman, Red Talk Community. Welcome once again to another episode of the Red Talk PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na magalinlangan, napakatuktok na yung follow button. Meron po kaming YouTube channel, pakibisita, pakisubscribe, like, and share. Without any further ado, brothers, sisters, tara na, umpisahan na natin. Malamang hindi mo pa ito nare-realize, no? Pero pag kadalasan kasi ng mga naririnig ko sa email, no, is that maraming mga nagre-reklamo na malungkot daw sila dahil they have no girlfriends or wives o wala man lang silang dating life, no? Mga lalaki po ito. Well, ito po kasi yun, brothers, no? Pansinin po ninyo na lalaki lang po ang madalas na nakakaramdam yan. Sadness at low self-esteem if they do not have a partner. Dahil ito sa ginagawa ng society natin at sa toxic na mindset na ini-inculcate at sinasaksak sa isip nating mga kalalakihan. Again po, hindi porke kinalakihan mo, pinanganak ka, at nalaman mo lahat ng mga aral na tinuro ng lipunan at ng magulang, that means tama na po ito. Hindi po ganun yun. No? Sinabi po namin sa The Red Pill PH, sa tradition po natin, sa mga minana nating turo, marami po ang mga kasinungalingan, mga mali-mali at mga imbento. Ito po ang mga natutunan mong unang wisdom na tinuro sa iyo. Hindi po ito bunga ng iyong sariling karunungan at karanasan na natutunan mo. Right, sa sarili mong experiences in your journey in life. Bunga po ito ng mga pinasa-pasang turo, mga inimbento na mga social norms na ipinasa-pasa henerasyon by henerasyon. So, hindi mo to original na karunungan. Right? Now, ginagawa po kasi nilang social status ang dating, relationship at marriage na kung bubusisiin mo po, pagkaganahin mo lang ang critical thinking mo, wala naman pong return of investment yun sa mga lalaki. Ang nagbe-benefit po dito ay walang iba kundi mga babae. Ngayon po may mga maggagawa ng reaction video, pinagsasasabihin mo magbe-benefit mga babae lang, minamahal nga ng mga babae yung mga boyfriend, yung mga mister nila. Well, kapag ganyan po ang sinabi mo, wala pang laman ang tuktok mo, alright? Wala ka pang nalalaman. Iyan po ay pangangatwiran ng blue pill na tao, no? Na hindi naiintindihan ang dynamics ng relationship at dating, right? At ang nature ng babae. Pakonsuelo di bobo po yun. Okay? Ang babae po, hindi niya yan gagawin kung wala siyang mapapala sa iyo. At kung hindi ikaw yung kanyang standards, right? Gagawin niya yan dahil may napapala siya sa iyo. It's either na-meet mo yung kanyang basic na requirements pagdating sa looks at sa genetics. Pangalawa, yung requirements niya sa pagiging interesting mong kasama. Right? Mahusay kang mag-steer ng emotion ng babae. At masarap kang kausap. Lagi may bago, exciting na mga pakisama na ginagawa mo sa babae. And lastly is that yung pera mo, yung resources mo na pinaprovide mo sa babae. Doon gagawin yun ng babae. So papalitan niya yun ng pakonsuelo de bobo, magbibigay siya ng moral support sa iyo. Right? Susuklian niya yun. Hindi yun dahil willing niyang ginagawa yun. Hindi yun dahil bukal sa puso yun. Walang babaeng gagawa niyan sa buhay mo kundi ang nanay mo. Hindi yan gagawin ng babae sa iyo. Gagawin ng babae yun unconditionally sa anak niya. Sa sarili niyang laman at dugo. Kaya kamahal ng nanay mo. Yun po yung katotohanan. Women are incapable of loving men. Hindi po sila dyan nag-evolve. Right? A man can love a woman unconditionally kasi nasa nature talaga natin yan. At the same time, dyan talaga tayo hinubog at tinuruan ng society na sintahin at luhuran ng babae. Pero sa babae, hindi ho nila yung gagawin sa iyo ng willing,
right, comes from the heart. Di yan ang nature ng babae. Kasi po ang mga babae ay nag-evolve, right, to consider her own survival at nung magiging anak niya. Kaya siya mapili sa lalaki. Okay? Red pill lesson yan. Basic na naman tayo. Paulit-ulit na lang. Yung going back, ginagawa ho nila kasing status symbol ang relationship, dating, and marriage. Which is hindi naman po dapat at talagang mali at talagang diputang ina. Kaya mga siraulo lang ang maniniwala dyan. Coach, paano mo nasabing ginagawa ng status symbol? Okay, manood ka ng mga romantic movies at love song. Manood ka kung paano brainwash ng mainstream media ang mga lalaki. Right? Pag maganda yung artista, magwapo rin yung lalaking artista. Pinapalabas nila sa mga movies na pag mag-isa ka, malungkot ka. Dapat meron kang laging partner. Malamig ang Pasko, walang Valentine's Day, kung ano-anong mga itinuturo nila ng mga kasinungalingan na delikado sa utak ng lipunan, ng publiko. Ang agenda po ng ating lipunan ay manipulahin ang ating desisyon at pasunurin tayo sa isang standard na ginagawa nila kasi yun yung gusto nilang mangyari sa lipunan. Pag kumontra ka dun, ang lipunan gumawa na rin ng mga shaming tactics na i-deploy nila sa sino mang hindi susunod dun sa gusto nilang mangyari na sintahin at luhuran ng mga babae. At yun ay pahiyain yung mga lalaking sakasalungat doon. Alright? Hindi ho social status and hindi po social symbol ang dating relationship at marriage. Yan po ay isang servantship. Wala ka pong return of investment dyan kung lalaki ka. Dahil hindi ka mamahalin ng babae unconditionally. Ngayon, ano yan? Kung hindi man yan status symbol, yan po ay isang servantship. Alright? Free services po yan. Voluntary po yan. Alright? Nasa sa'yo yan kung gusto mong may option ka kung gusto mong pumasok yan o wala. Pero huwag ka mag-i-expect na papalitan yan ng babae. Alright? Nang gusto mong mangyari dahil hindi naka-hardware ang babae ron. Nakadesign ng society para i-reap ng mga babae ang benefits sa pamamagitan ng paghubog nila sa mga lalaki habang lumalaki para sintahin, luhuran at bigyan ng bigyan yung mga babae para hindi na mag-effort yung mga babae. Alright? At ito yung eksaktong sagot na hinahanap mo kung bakit nalulungkot ka kung wala kang partner kasi nga masyado na ring mga oportunista at choosy ang mga babae ngayon. Ito ay dahil ginagawa ng status symbol ang relationship na hindi naman dapat. Hindi po yan status symbol. Servantship po yan. Wala ka po return of investment dyan. So, optional po yan. Pag sinabi mong optional, hindi po yan nakakababa ng pagkatao mo. Hindi yan nakakababa ng pagkalalaki mo. Alright? Kasi, wala namang nagbe-benefit diyan kundi yung babae. Wala kang napapala dyan. Alright? Kung may mapala ka man dyan, conditional po yun. Alright? Babae yan nagbe-benefit dyan. Ngayon, ano po yan kung hindi yan social status? Pagbebenta po yan ng oras ng mga babae. Yun yung eksaktong sagot doon. So, kung gusto mong companionship, bibigyan kita ng companionship. Right? Sasamahan kita, bibigyan kita ng more support, pero babayaran mo ako ng pagmamahal na unconditional at poprovidean mo ko. Yun yung bayad mo sa babae. So, yan, ang tunay na istorya niyan, ang dating relationship at marriage, transactional ho yan sa mga babae. Para naman sa mga lalaki, unconditional love yan at isang honor yan. Kung kaya pag nakantot ng ibang lalaki yung asawa mo, yung girlfriend mo, para kang lumunok ng granada. Kasi ang lalaki, they love true honor and ideals. Sa babae, kahit pa mag-cheat yung lalaki, minsan bumabalik pa rin siya doon sa cheater niyang lalaki. Right? Kasi nga mas cool ka kapag ka-preselected kang lalaki. Pag sad boy ka, talunan ka. Kung walang nagkakagusto sa'yo. Right? Ganun yung perception nila. So, again po, yan po ay pagbebenta ng companionship ng mga babae. Ang bayad niyan is unconditional love. Walang katapusan mo po provide ng babae, ipaglalaban, tas gagawin mong interesado para hindi maboring sa'yo. Walang katapusan ka magsisikap para mag-stay siya sa'yo. Kasi pagbebenta po yan ng time at companionship. Klaro na. Okay, maraming salamat po.